Okay, so sa Leviticus chapter 26, at one time naka-experience ang mga katawhan sa Ginoo og usa ka heavy og cursed life ang ilang gibuhat. Ingon dito sa verse 40, they confess, that's number 1, they confess their sins. And then second, their iniquity, at first ang ilaha, and second, the iniquity of their fathers. So muna ang second act nga ilang gibuhat. Nangayo silang pasaylo silang kaugalingon, dayon nangayo silang pasaylo sa sala sa ilang ginikanan. That's the second act nga ilang gibuhat. Dayon number 3 is they recognize their pride. Okay? Ang pride sometimes dako kay ni siya nga issue sa life sa tao which the Lord hates, no? They humble themselves. Ikatulo, dayon ikaupat is they accept na ay self-realization nga sila mismo nagkamali. And as a result, okay, mo ni atong highlights diri, ang faith nga nagikan kang Abraham. Ingon diri sa verse 42, but then after sa four things nga process nga ilang gihimo para ma-set free sila sa curse, ingon dito sa verse 42, then I will remember my covenant with Jacob, my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham. I will remember, and I will remember the land. Okay, so, meaning nga, natabunan ta, ang blessing sa Ginoo, wala naka-overrides, ang blessing sa Ginoo, wala naka-work, because of, kanang gitawag na to, walay self-realization, walay self-acceptance, walay self-confession. Okay. So, mo din ay gikinanglan sa tao, no? And, ang tunglo sa to ang life still nag-ooperate. And ako nagatuo nga kung naanata kay Kristo, ang gahom sa tunglo, wala na siya gahom. So, mo ni atong hisgutan karon. How come, sa unsang pamaagi, nga ang gahom sa Ginoo makapugong sa tunglo sa tong kaliwatan? Kay sa tanang tao nga mudawat sa Ginoo, ang tunglo di naman gid ka-operate. Pero dapat klaruhon na to ni. Okay? So, ang isa sa atong isgutan karon kaning gitawag na to sin or iniquity. It's because kaning iniquity, ang kaning word nga sin, gitawag ta nag struggling, ang iniquity is practicing. Okay? So, either ang Christian mag-struggle sa sala or ang Christian mag-practice sa sala. Now, ang tonglo nag-operate sa mga tao nga nag-practice sa sala. It means na nag-practice iyang gihimong lifestyle ug tungod kay gihimo niyang lifestyle, ang grace of God wala na nag-operate sa iya ha because of sin, and because of that, no, napasa siyang mga anak. Pagkapasa siyang anak, ning pasa sa lahi na pud nga kaliwatan. So, how come, no? Murabag, irony kaayo, sige kag claim nga giluwas ka sa Ginoo, na ang Ginoo sa imong life, theologically, doctrinally, pero ang imong life nasa sala. Mura man og dili mo match. Okay? So, it is still possible nga ang tunglo nag-operate sa tao kung wala gi katinud anay na-cover sa blood ni Jesus Christ. Okay? So, matud pa ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, no? Gitawag ni siya ni Paul og mystery of iniquity. Gitawag siya mystery, it's because from the Old Testament, from the creation, ang iniquity gimension na sa Ginoo. Okay? Ako nang gi-explain last time nga unsa ang weakness, unsa ang sin, o unsa ang iniquity. Nganong third and fourth generation, it's because ang iniquity is a repeated sin. Okay? Repeated sin, it means imong na-adapt gikan sa mga taong nag-una sa imuha. Ang good news, kung naana kay Kristo, you can be the one to stop it. Okay? Karon nga naana ta sa Ginoo, probably diri na lang gid siya kutob. Pero dapat natay hisgutan dinhi kay still dili i-violate sa Ginoo ang freedom of the will.
Na agi hapot ay libre nga kabubuton. Na even to the point of going to hell, God cannot stop us. Okay? So, thank God sa iyang grace o mo niya itong isgutan karon. No. Ano ita sa Deuteronomy chapter 28. Now, kaning Deuteronomy 28, gidivide niya siya into two. Okay? Ang first 14 verses, nagisgot niya siya ang blessing for obedience. Dayon, ang verse 15 to 68, nagisgot niya siya 54 verses, nagisgot niya siya sa tunglo. Gitawag na siya, the curse of disobedience. Okay. So, sa blessing for obedience, no, diya sa 14 verses, nag-ingon diha, sa verse 28, if you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands. So, in other words, nga, ang balaod, gihatag, dili parang ang tao moadto sa langit. Ang law, ang commandments was given to men para dili ka matinunglo. So, sa ato pa, no, by default, ang tao, gibless sa Ginoo. But because of disobedience, ninggawas ang gitawag na to curse. Okay? So, diri sa obedience, ingon ang Ginoo, no? Daw di na ko ni ma-detail tanan, daghan ka ayon eh. I will set you high above, no? The fruit of your womb will be blessed, your crops will be blessed, no? Ang imuhang panudulanan ma-bless, ang imuhang tanan, no? Daghang kayo gi-detail, di na nato ni ma-state tanan. Now, another thing diri sa second part sa disobedience, the curse of disobedience, 54 verses, imagine, from verse 15 to verse 68, murag mahulog ni siya sa 4 pages. Upat ka slides. So, gikuha lang ako ang first part, ingon dito, no, however, dito sa verse 15, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow all His command, ingon dito, no, I am giving you today, ingon siya, all these curses will come. Okay, that is verse 15, Deuteronomy chapter 28, verse 15. All these curses will come. Now, and it will overtake you. Overtake. Bisa kung saan ni mo dagan-dagan, maabsan jud kaniya. Bisa saan ni mo likay-likay, maigo jud kaniya. And that's the work of curse. Now, akong gipang encircle lang diha, what are the curses, pero it's only a first page na apatay tulo pa ka pages. Pero anyway, ako ning gikuag summary. Okay? So this is the summary. Ingon dito sa verse 1 hangtod sa verse 14, ang summary sa blessing, exaltation, productive, health, prosperity, victory, authority, kay ingom dito, mahimo kang head, dili ka mahimong tail, and you are above. So, ang cursed life, anyway, imo mang ma-identify ang imong self, no? Humiliation, barrenness in life, sickness of all kinds, poverty or failure, defeat, helplessness, beneath, opposite sa above. So, kaning humiliation to beneath, gidetail ni tanan sa verse 15 to verse 68. Okay, so, in other words, ang Ginoo na gi-declare nga blessing, naapod sa gi-declare nga curse. Remember nga ang curse is pronounced gikan sa Ginoo. Ang blessing gikan pod sa Ginoo. So, this is the summary. And nasayod ta nga ang word nga blessing dili ni siya kwarta. Ang word nga blessing dili ni kadato. Ang word nga blessing dili ni siya daghagyuta. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, the blessing of the Lord makes you rich. So, but pasabot, it is a force nga dadun ka sa place nga diin you will become above, exalted, productive, good health, prosperity. It is a force
nga dadun ka sa place nga naa sa kamot sa Ginoo. Now, ang generational blessing sa Genesis chapter 18, mo na ni ang history nga by default ang tao nag-declare na ang Ginoo og blessing originated from Abraham. Ingon dito sa Genesis 18 verse 18, ingon ang Ginoo kang Abraham, Abraham will surely become great, powerful nation, and ingon dito, all nations on the earth will be blessed. Imagine. So, daghang nagunahuna by commentary, by theology, by doctrine, nga ang curses is only para sa mga Jews. Ato ning isgutan ron. Pero ingon diri, all nations. And this time, wala pa yung mga gitawag na itong mga bagong nasod nga na-discover. Pero ingon dito, through Him. So, ang faith na to nagsugod kang Abraham. Munang gitawag na to Father Abraham. Okay? Ingon dito sa verse 19, for I have chosen him, that was Abraham, so that he will direct his children, his household, after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So si Abraham, mahimo siyang pattern sa gitawag na to righteousness. Mahimo siyang pattern of doing what is right. Ingon ang pulong dito sa Ginoo, I have choose him. So si Abraham gipili sa Ginoo. Okay? So that the Lord will bring about Abraham what he has promised. So this was 1,000 years ago. This is Genesis chapter 18. Long time ago, ang promise na ana. So, karon sa diyang ang tao nagpakasala, ingon dito sa atong gibasa kinina sa Leviticus chapter 28, kung mangayo mo pasaylo, ang gipromise kang Abraham, maabot sa imo. Okay, padayon tani. Ingon dito sa verse 22, chapter 22, verse 17, ang bakta. Genesis 22:17. I will surely bless you, si Abraham ang giingnan ani, make your descendants as numerous as the stars. Okay? Of the sky, as the sun of the seashore, your descendants will take possessions of the cities for their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. Paminaw. All nations on earth will be blessed because you have obeyed me. So, ang obedience will result blessing. Amen? Because you have obeyed me, all nations. Now, dili ta kaliwat ni Abraham. Perti na itong pag-abisaya perti yung pag-alayo no? Bansa to nakalahi ang rais, wa kitay dugo sa Hudiyo. Now, giunsaon man pag-abot sa imo sa generational blessing. Unsaon pag-abot sa imo? Nga, di naman takaliwat. Ingon man dito, through your descendants, your offspring. Okay? Nya, ingon dito, all nations on earth will be blessed. Sige, sabton ta ni ron. Dili na to makuha. Nganong makadawat ta sa blessing ni Abraham? Si Abraham is the father of faith. Siya ang atong father of faith. Ang atong faith nagsugod kang Abraham. Ang atong gitawag na to Christian experience nagsugod kay Abraham. Romans chapter 4, verse 4. Ingon si Paul, what then shall we say that Abraham, our forefather, no? Siya ang nakadiscover, siya ang origin, siya ang source. Ingon dito sa verse 13, it was through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. So, ang communication, ang access is by faith. Comes by faith. So, faith lang yun ang ato ang channel through righteousness. Balik ko na ko
ang righteousness is, no, diba? Ingon diri, true righteousness that comes by faith. Pwede man gud ang tao mahimong righteous nga walay faith. Okay? Kanang buutan lang ba, naturally good. Pero kung true faith, gitawag na siya righteousness comes by faith. Yeah, verse 16, therefore, the promise comes by faith. So, katong blessing nga gi-release sa Ginoo kang Abraham, generational, pwedeng moabot sa imong life by faith. Ingon mo dito, that comes by faith, so that it may be by grace and be guaranteed to all Abraham's offspring. So, ang promise nga blessing, madawat siya by faith sa iyang mga offspring, mga kaliwat, no? Not only those who are of the law, but also those who have the faith of Abraham, because he is the father of us all. Siya gyud ang amahan sa tanan. He is the father of faith. Okay? Yung dito sa verse 17, I have made you a father of many nations. He is the father in the sight of God to those who believe. So, atong makita, no, nga ang origin sa tuang faith is nagikan gyud kang Abraham. So, mao din na nga ang tao ma-set free sa curse, ma-align siya sa generational blessing, remember, by faith. Ang tao atong dadon diri sa altar, padawaton nato sa Ginoo by faith. Pagdawat niya sa Ginoo, automatically mahimo siyang offspring spiritually. Di na siya mahimong offspring genetically. Daghan nag-question nganong ang tao kinahanglan padawaton. Before ta mag-ampo sa masakiton, dapat mudawat sa siya sa Ginoo. Kay ngano man, kay ang promise nga blessing magsugod sa pagdawat kay Kristo. So kung dawaton nimo si Kristo, automatically, spiritually, nahimo kang offspring kaliwat ni Abraham. Okay? So, by faith. Okay. So, lantaw na to ang flow of blessing. Ingon diri sa flow of blessing, therefore, the people would demonstrate their faith through obedience. Kung tinuod ka nga mituo, nga si Christ namatay sa cross para sa imo, kung tinuod ka nga mutuo, no? So, adunay gitawag na to demonstration of your obedience. Hindi ka pwede nga mutuo ka sa Ginoo, unya padayon ka og drugs. Mutuo ka sa Ginoo, padayon ka pagpangawat. Mutuo ka sa Ginoo, padayon ka nag-immoral. So, dili to siya pagtuo. Dili ang tawag na to ana, practicing disobedience na would reveal a lack of saving faith nga nagbring og curse. So, either ang Christian struggling or practicing. So, munang gusto na ko i-highlights. Kay, ang Christian man good nga makadawat sa blessing sa Ginoo is a Christian nga nag-struggle sa sala. Kabalo man ang word nga nag-struggle sa sala. Kabalo kang makasasala pero wa kang gaganahan sa imong sala. Okay? Murag katong nature ba nga baboy og iring nga ang baboy bisag liguan nimo mangitag lapok. Practicing to siya. Ang iring paghugawan nimo mahugawan man gyud siya pero sige niyang tilapan kay di siya gustong kanunay na ilapok siyang lawas. So dili siya pareha. Kay ang iring bisag iitsa nimo sa lapok iyag yung kuhaon ang lapok siyang lawas. Kay iya hatong nature. Pero ang baboy, bisag unsang klaseng shampoo imong gamiton, mubalik gid siya sa lapok. So meaning, nga ang curse mo affect sa atong life if we practice sin. Ang curse must stop sa imong life if we start to obey. So, dili pwede, theologically, doctrinally, wala na ko'y tunglo kay nana si Jesus Christ sa akong life. Doctrinally. Pero, how about sa imong daily nga lifestyle? Unsa na? Confessing? Okay? Matthew 15:8, ga-declare ta, ay, Ginoo, I love you Lord, I love you Lord, nya. Ga-immoral ka. So, in other words, nga,
ang generational blessing di ka-operate sa imong life kay ang curse of sin na pa. Okay ba ta diha? Okay? So, dapat struggling sin. Okay, naman ta diri, no? 1 John 2:15, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, haslong nga nata diri sa kalibutan, naay battle, naay pakig-away every day. Pag ato nimo sa downtown, naay struggle, no? Ambot lang kung sa cellphone pa lang ga-struggle na ganita, no? Naay mga area diha nga dili dapat adtuan, naay mga lugar nga dapat dili nimo tan-awon, naay mga area nga natay boundary, natay struggle. Muna sa mong Bible study gahapon, ang ilhanan nga ang Ginoo namuhat sa imong life. Makulbaan ka, mangurog ka, mahadlok ka, mahasol ka, it's a sure sign nga ang Holy Spirit is at work sa imong life. That is struggle. Pero katong practicing, meaning sa practicing, kanang nahimo na nimong lifestyle. Muna sa gingon sa Bible, no? Iniquity, because iniquity is a habitual sin that will pass down to generation. Okay? So, padayon ta. Now, Jesus free us from the curse. Well, doctrinally true. Wala na kita na ilalom sa tunglo, tungod kay Jesus Christ. Pero napat tayo masabtan din no? Christ has redeemed us from the curse of the law. Naamang ko'y curse sa law. Okay? Kay katong sa law, civil law, moral law, katong mga Levitical law nga gipanghatag sa Ginoo, ceremonial law. Tanan sa unang panahon na ilalom dito, ngayon ang Ginoo, kung di ka motuman, nag-release ang Ginoo og tunglo dito. Karon nga nana si Jesus Christ, siya na niangkon sa tunglo para ang Kristohanon di na mahimong tinunglo. For what reason? Para ang blessing of Abraham. Remember, the blessing of Abraham might come. Ang reason nganong dapat maset free ta sa tunglo para ang blessing nga gikan kang Abraham katong gi-release nga promise sa Ginoo atong madawat that we might receive the promise and remember through faith. Dili ni doctrinally lang. Because ang word nga faith, ang faith is, ang good works is the result of genuine faith. Righteousness is the result of genuine faith. Ang pagtalikod sa sala, result sa genuine faith. If your faith is genuine, automatically, good works will follow. Kaya may genuine faith. Pero kanang confession lang, claiming faith, then, ako, eternally secure gyud ko. That is just claiming, doctrinal, theological, pero imong lifestyle nang inabuhi, opposite. Okay? So, mao ni siya no nga, tinuod, giredeem ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, wala na ta na ilalom sa tunglo, but remember, that is true faith. Now, sabto na to ang process. How come nga daghang Kristohanon na ilalom sa tunglo? Sa unsang pamaagi nganong ang Kristohanon na ilalom sa tunglo? Nagpareha ang ako. Okay. Ang iwan dito, nag-start sa desire, it gives birth to sin, and then brings forth death. Kanang death dia, that is spiritual death. Pwede di ay, no? Nagisgot ni siya kalaglagan. Nagisgot ni siya dalan sa impyerno. Gitawag tanig spiritual death. Okay? Ingon diri, each one is tempted when is drawn away by his own desire. So, ang sala, paminaw, nagsugod sa desire. Okay? Sa dihang ang desire na temptation is present. Kinana may desire. When desire has conceived, but pasabot, naburos ang desire, magdala siya og sala. Okay? So sa dihang mahimo na siyang sala, kung dili ni hinulsulan, dili ni pakig-awayan so sa kakristohanon, then magdala siya og spiritual nga kamatayon. Matod pa ni Pablo, there is a verse 16, ingon si Santiago,
Pantay na ni Santiago ron. And said, do not be deceived. Kay daghang Kristohano na deceive ani. Diri ta daghang na deceive nga ang ato ang faith, ang atong pag-alagad sa Ginoo, na convinced ta nga nituon na bitaw ta sa Ginoo, ang sala okay na to siya. Okay? Nahimo siyang license to practice sin. Oh, maningon siya diri, lay aside all filthiness, okay? And overflow of wickedness, okay? And which is able to save your souls. Ang muluwas sa imong kalag is dili ka ma-deceive sa kinaiya sa sala. Okay, so tanan ta, ma-deceive man gyud ta. Muna nga advice ni Santiago, verse 22, doers of the word, not hearers only. Muna advantage sa discipleship. Okay? Once ma-disciple ta, we are trained to practice what we have heard. Be ye doers of the word and not hearing only. So, ato niglang tawon ron, ang kaning gitawag na tog struggling and practicing. Kay diri man gud nagsugod ang tunglo. Diri pud nagsugod ang panalangin. Okay? So, dapat makasabot ta og ma-identify ta ni. Okay, no one who lives in Him keeps on sinning. Wala na ko nabutang. That is 1 John chapter 3. Okay? That is 1 John chapter 3 verse 6. Ingon dito sa 1 John chapter 3 verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. Unsa inyo nakita? Struggling, practicing. Di ba? Oh, keeps on sinning. It means practicing. Kanang wala siya ano ba? Dili siya hesitant, wala. Para siya is exercise. No one who continue to sin. Subot pasabot, continue, habitual, gi-practice. Verse 8, the one who does what is sinful, kasi tagiya, is of the devil. Now, kanang naay nature, naay gitawag na to built-in power nga ang sala is dili siya murag ka ng gripo gani nga kung di nakagusto imong siradaan niya, kung imong gusto abrihan. Once na sa imuha ang sala, nya dili nimo desisyonan, dili ka pwede mingon nga ay karon lang ning tuiga mo nang mag New Year's resolution paghuman balik ko na pod. Okay? So, ang pulong sa Ginoo nagingon, no one who is born of God will continue to sin. So, na-struggle. Makasala siya, pero dili niya i-continue. Okay? So, muna'y duha ka klaseng makasasala. Nagpadayon o ang naghinulsol. Okay? So, they cannot go on sinning. Makasala man, but they cannot go on. So, dili niya makontinue. Dayon, morning identity diri. Ingon diri sa 1 John chapter 3 verse 10, this is how we know that you are the children of God. Para mailhan nga ikaw, anak na sa Ginoo, you are free from curse if you will not continue. Dili nimo i-practice. Kabalo ka nga naa kay weakness sa lust, ayaw i-practice. Ayaw entertain. Ayaw i-fed. Okay? Ayaw sa tagaig-door. What you feed always grow. Ayaw sa tagaig place sa imong life. Matud pa ni Paul, even a hint, ayaw yung tagaig place. If that is your weakness. Kung gusto kang mag-diet, palayo sa kusina. Pangit po, mag-diet ka niya, magsigig padulduol dito sa krahay. In other words, kung gusto kang manginabuhi sa panalangin, palayo sa sala. Kung kabalo ka nga sa imong mga barkada, mga LGBT, nga makasala ka, madala ka, we love them, but palayo sa ilaha. Kung kabalo ka nga imong amigo rebelde, kung kabalo ka ang imong amigo immoral, kasagaran nakigbarkada og mga nagpractice og pagpanapaw, one day mahimo po kang mananapaw. In other words, nga ang curse naga-operate kung di ka mo desisyon.
Manaingon dito, if you continue to sin, di ka pwede maingon nga, anak na ka sa Ginoo, nya free na ka sa curse. Okay? So ingon dito sa James chapter 1 ganina nga atong gibasa, kay si James naman ang nagkanang gitawag nato og nag-explain sa gahom sa sala, no? From the desire, dayon it gives birth to death. Dapat, before siya mag-full grown, na kay choice. Either you struggle or you practice. If you practice, it brings forth death. Kung imong i-practice. But if you struggle, napay siya chance nga ma-overcome nimo. Okay? So, okay, desire. Nagsugod ang sala sa desire. Okay? Based sa James chapter 1 verse 14. Each one is tempted when he is drawn away by his own desires. Own desires. So, ang imong desire magsugod kung naay offer sa imuha, anything lies. Gitawag siya bakak. So, giingnan si Eva, kung kauno nimo ni mahimo kang, okay? Kung mga play ka diri, mamilyonaryo ka. Kung kani imong minyoon, madato ka. No? Kung imo ning ubanon, daghang kag lugar maabot. So, through that temptation, no, through that desire, temptation begins. Okay. Tanang sala nga atong gibuhat, nagsugod sa desire. Okay? Then, after the desire, is temptation. Kaya na may desire, na temptation. Okay? So, kung nag-desire ka nga madato ka, ang going abroad is a temptation na sa imuha. Kung nag-desire ka nga madato ka, balag unsa itsura basta dato, temptation na siya sa imuha. Di man sa mahimong temptation sa imo kung wala ka na, balag pobre, di jud ko ana. Okay? Dili sa temptation sa imuha. Okay? So, every sin starts from a desire. Muna nga dapat natay desire sa Ginoo. Okay? So, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the godly desire. That is a godly desire. So, desire, from the desire, dapat mo desire ta mo simba, desire ta mo basag Bible, desire ta maka-appeal og mga revivals. Ang problema, kay wala ta ana nga desire. Ang atong desire, outside sa will ni Lord. So, when there is a temptation, okay, magsugod na ang gitawag nato og sala. Diya na magsugod ang sala. So, kung magsugod na ang sala, then, ang tunglo, pwede nang mo-override sa tuwa. Okay? So, musakay ta sa sala, then magdala din sa spiritual nga kamatayon. O kung spiritually dead na ta, ang desire nimo magbalik-balik, you are moving into circle, and that is the life under a curse. Muna na ang life nga nailalom na ka sa curse. Hallelujah. Padayon ta kay murag daghan batag area nga tan-awon karon. Proverbs chapter 26 verse 2. Ingon dito, like a fluttering sparrow. Sabi na ko ning sparrow, sayaw. I-search na ko sa Google, mo din mga siloy nga itong makita diri sa simbahan, no? Kanang maglupad gani nga steady, naghulat asa mo landing. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, kanang sayaw, murag ulo sa kanang dart, hait ba? Darting swallow. An undeserved curse does not come to rest. But pasabot, ang tunglo, mura siya langgam galupad-lupad, nangita siya asa mo tugpa. Pero kung dili ka angayan tugpahan, dili gina sila mutugpa sa imo. Kuha ninyo? Ang tunglo, galupad bisag asa, pero mutugpa sila sa mga takos. Pero kung ikaw naa sa pagkamatarong, dili sila mutugpa sa imo. Undeserved curse. Okay? So, muna nga, ang advice ni Paul sa Ephesians chapter 6, as a Christian, no? Ang iyang advice, be strong in the Lord and put on the whole armor of God.
gi-emphasize na ko ng word again. Nganong gibutangan ako nag word again? Gihubo lang nato. Isulob na tug balik. Amen? Isulob na tug balik. Kaya ang atong pagpakig-away, dili ni diri. Amen? Ang atong pakig-away, wala diri. Ang atong pakig-away is spiritual, dili flesh and blood. Therefore, take up the whole armor of God. Okay? So, pasabot manghigala, ang generational blessing mag-operate sa atong life if we practice what is right. Ang generational blessing mag-operate sa tua kung ang atong kinabuhi is under sa faith nga gi-claim na to by righteousness diha through Abraham. So, manghigala, ato ning ipadayon na lang next meeting, no? Wala na tayo oras. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos.